Hey guys! Welcome back sa Javier Backyard. And for today's video, mag-a-update na ulit tayo finally dito sa ating Javier Backyard. Medyo na tagalan lang kasi tayo mag-update gawa ng naging super busy tayo sa iba't iba nating mga racket or pinagkakakitaan. Tapos, bali na sabay pa ngang masira yung isa nating ginagamit na pang vlog na phone. And andun yung medyo mas mataas yung storage kaya hindi ako masyadong nakapag-vlog. Tapos ito ngayon yung ginagamit natin, ito muna ipakikinabangan natin for the sake na makapag-vlog lang tayo after 4 months mahigit ano. So magpa 5 months na tayong wala dito sa YouTube. Pero dun sa isang application, medyo updated naman tayo dun kasi mga short video lang naman yung kailangan dun. Tapos since may papadating na bagyo, ngayon sasamantalahin muna natin mag-vlog, mag-video para habang maaraw pa. And kahit wala nang masyadong edit, gawa nga nang wala tayong masyadong storage dito sa vlogging phone na gamit natin ngayon, ang mahalaga may update ko kayo dito sa ating Javier Backyard. So, bali today, i-update ko muna kayo sa mga crayfish, sa mga craylings natin, tsaka sa mga balloon mollies natin. Since yung dalawa na yon yung pinagsama ko sa mga trapal pan natin. Kaya, tara, pakita ko sa inyo. So, dito natin sisimulan sa 90 gallons tank natin kung saan nakalagay yung 10 mga breeders natin. So, ayan, kung makikita nyo, meron nag-molt na isa. Ayan, malaki. Ito yata yung pinakamalaking male natin na nag-molt. Nag-molt pa. So, possible na mas lumaki pa siya. Ayan. Possible na mas lumaki pa tong male natin. Tapos yung mga female dyan, buried na din. Nataon lang talaga na wala pa akong paglalagyan, kaya hindi ko mailipat. Pero di ko alam kung... Ayan, o. Ayan, suspected na buried dyan. Kasi madalas na naka-hold yung buntot niya. Tapos andyan pa yung iba. Mga malalaking breeders yung nandito. Mga good size. Yan, di ko sure kung buried yan. Kung mapapansin nyo pa ilan-ilan lang tayo mag-breed kasi nga wala tayong masyadong lugar. Kung i-overcrowd ko sila dito sa lalagyan na to, baka pag nag-molt sila katulad nga nitong isang malaki, ay kainin lang nila. Next naman dito tayo sa mga trapal natin. Ayan, yung dalawang trapal na 5 feet ang haba, tapos 1 feet ang taas, 1.5 feet ang lapad. Kung naalala nyo dati, ang nakalagay dito is yung 2 feet yung mataas, tapos 2 feet yung lapad, and pinalitan natin kasi nga, medyo nalalakihan ako, nahihirapan ako mag-water change, gawa ng sobrang taas ng 2 feet, tapos konting water lang naman yung ilalagay natin. Tapos yung lapad niya, pinakiputan ko din ng konti dahil nga natutuluan ng tubig dahil wala tayong alulod sa area na to. Dito sa unang part ng trapal pan, dito sa unang 5 feet, mga craylings na nakalagay dito is 1 inch to 2 inches. Ayun, meron sa loob. Buglag ka, magpakita ka naman. Ayun, ayaw niya magpakita. Ayan, ito. Ayan, o. Ganyan size, 1 inch to 2 inches yung mga nandito. Dito ko kasi nilalagay mga newly hatched, tapos kapag lumaki-laki na, kukunin na natin tapos ililipat natin sa mas malaking tub. Ayan pa, oh. So ayan, yan yung nakalagay dito. Air pump lang yung nakalagay dyan, sponge filter, tapos may mga kasamang marble na balloon molly. Ayan, konting aquatic plants. Ang water change ko dito every 3 days para siguradong malinis. Hindi ko na lang masyadong nasa-siphon kasi nga natatangay yung ibang craylings. Dito naman sa pangalawa, as you can see, may mga PKBM breeders, or lilinawin ko lang PKBM tsaka Platinum King Molly kasi may mga long body kagaya niyan. Yung mga short bodies, magkakahalo na. Kasi ako, dito sa type ng PKBM or PKM, hindi ako nagkakal by long body or short body. Kinakal ko sila sa kulay, katulad na lang nito. Ayan, yan yung mga i-reject ko dyan kasi hindi sila opaque white or yung puting-puti hanggang fins, hanggang buntot. Kasi kapag medyo faded na yung buntot, tsaka yung fins, yun yung mga kinakal ko. Pero ito kasing mga to, nagandaan ko yung shape ng fins nila. Kaya itinira ko dyan, since babae naman sila, hindi sila makakasundot ng ibang female. Sila yung ibibreed ng mga male natin na puting-puti. Baka sakaling maglitaw ng magandang fins, tapos puting-puti. So ayan, tinagalo ko na yung short body tsaka long body. Kasama nila yung mga males natin na malalaki. And all males naman tong nasa trapan na to. 4 to 5 inches yung size ng mga nandito. Ayun, gulat pa ako. Tapos ang filtration naman ito, 10 watts na pump na ginawa natin ng DIY filtration gawa sa bote ng mineral water.
Meron diyang filter wool, tsaka mga lava rocks, tapos pumice stones. Ayan, no. Kinukondisyon ko to kasi ito yung mga for food consumption. Pinalalaki ko, baka sakaling umabot sa Pasko. Charot. Ayun. Marami yan. Siguro mga nasa 12 pieces. Marami daw yung 12 pieces. De, joke lang. Konti lang. Nasa 12 pieces kasi hindi natin sila pwedeng i-overcrowd. Ayan. Mga same sizes lang yung mga yan. Mga 4 to 5 inches. Palalaking pa natin yan. Good quality yung tubig na to. Ito yung pinakamalinis sa tubig dito sa Javier Backyard. Kasi ang palit ko dito, halos every 2 days, 50%. And all goods naman sila. Tapos ang lalakas kumain ng mga crayfish natin. Next naman itong ating, meron nga pala tayong pinagawang layered trapal pond. Ayan. Hindi ko lang nakakabit pa yung 2 trapal dyan. Pero 3 layer dapat yan. May isa sa baba na nakakabit. Kasi wala pa akong tabla na mailalagay doon sa patungan ng trapal. So, 3 layer yan. Pansamantala nakalagay yung nursery ng crayfish natin. Kasama ng mga PKBM balloon fry. PKBM balloon fry. Ng Platinum King fry. Ayan. Tapos may mga krillings dyan. Siguro mga 2 weeks old na to. Medyo visible na sila. Kasi kapag newly hatch, siguradong mas maliit dyan. Marami yan. Siguro mga nasa 100 or 130 pieces ang nandyan sa tub na yan. 2 weeks na silang nandyan. All goods naman, hindi naman mabagal lumaki. Tapos marami pa rin naman sila. Kasi ang water change ko naman dito is every 3 days. Tapos pinapakain ko sa kanila every other day lang. Sa ilalim naman ito, meron tayong mga 2 to 3 inches na female. All females naman yun nandito kasama ng mga platinum mollies natin. Ayan. O, diba? Dumadami na yung mga PKBM tsaka PKM natin. 2 to 3 inches. Kapag lumaki, beyond 3 inches, mga nag 3.5, nililipat ko na doon sa ating breeder tank para i-breed. Pero mas advisable daw kung mga 4 inches man lang bago i-breed yung crayfish. Kasi pag na-breed nga or nag-buried na, mabagal na dahil paglaki. So ayan ang mga 2 to 3 inches. Tapos nilalagay ko dyan from 2 inches yon. Tapos palalakihin ko sila. Ilang piraso lang din naman yung nilalagay ko dyan kasi ayoko silang overcrowd para hindi sila magkainan. Tapos hindi natin mapulyot yung tubig kasi kawawa din yung mga platinum mollies natin. Water change nito is every 3 days din pero mga nasa 30% lang. Hindi naman sila malakas magkalat. Medyo bago lang tong setup na to. Dito naman sa first part ng connecting rep tab nakalagay yung mga gold dust balloon natin. Ayan. Ayan, gold dust balloons. Tinanggal ko na yung kadamihan dito sa mga gold dust na dominant yung black. Gusto ko talaga yung black gold, yung kaya lang medyo faded yung pagka-gold nila, pero gusto ko sa kanila medyo hati yung kulay talaga. Ito yung itsura nila sa side view. Ayan. O, di ba ang ganda pa rin? Kaya sila yung mga tinira ko, inalis natin yung mga dominant yung black. Ito yung itsura naman, yung mga dominant yung black. Yan yung papadamihin natin, lalo yun ang ganda-ganda ng male na yun. Hating-hati kulay niya. Gandang-ganda ako sa kanya. Ewan ko lang sa standards nyo. Charot. Pero nagaganda na ako sa kanya. So, ayan. Balik natin sila dyan. Di natin sila in-overcrowd. Nga pala kasama nila si Federico. Ayan. Para sa mga di nakakilala kay Federico. Federico, say hi. Ayan. Si Federico ang ating featherfin catfish. Mayayain siya usually sa gabi. Lumalabas siguro nocturnal to. Pero lumalabas naman siya kahit umaga. Basta papakainin lang natin siya. Next, dito tayo agad sa dulo. Dahil di ko muna ipapakita sa inyo yung ibang isda. Ayan. Dito, meron din tayong nursery ng krillings. Ito, mga 1 week pa lang itong mga krillings dito. Tapos kasama na mga PKM fry. Ayan. Mga fry din yung kasama nila. Siguro mga siyam lang to. Dating 12, namatay. Yung mga fry. Naging siyam na lang. Pero healthy naman na sila ngayon. Ayan. Masyado pang maliliit to. Di ko alam kung makikita nyo. Ayun. Ayun, nakikita nyo yan. Ayan. Zoom natin. O, diba? Sobrang liliit pa ng fry. Pero madami din yan. Kaka-hatch lang niya last week. So, pag yan medyo lumaki-laki, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung mga crayfish natin. Makakainin ko na yung mga males doon. Dito pa pala meron tayo ref tab. Ayan. Na-in-expose na ako sa sunlight. Nilagyan ko na lang overflow system na maliit. Bukod dito sa malaki. Kasama naman ito yung mga platy natin. Meron ditong all males din. Males na 3 inches pababa. 2 to 3 inches. Ayan.
Niwalay ko to dun sa ibang males kasi mag-overcrowd sila tapos baka makain kasi mas maliit nga sila. Hanap tayo ng sample. Ito sa ilalim may nakita ko. Ayun. Ayan o. 2 to 3 inches. Hindi siya katulad ng ano dito ba sa loob. Ayun. Yun. Natakas na. Dami oh. Tinatangay nila yung lava rock sa loob ng tubo. Galing. Nagtatago sila sa lava rocks. Ito pa. Meron ka. Yun, di ba? 2 to 3 inches. All males yan. Ito naman yung sa lahat ng crayfish, ito yata yung pinakadugyot na setup ko. Basta pinapakain ko lang yan. Itsaka ko ng kangkong, ng feeds, sama ng platy. Tapos ang water change na lang nila yung tubig ulan. Overflow na lang and all safe naman sila. Wala naman nakikitang namamatay. Wala naman nakikitang nakakain. Siguro meron tayong 10 pieces dito. And nagmumult naman sila kaya napansin ko okay pa rin na may quality ng tubig. Siguro nakakatulong yung sunlight sa pagbibigay ng magandang quality sa tubig natin. So, yun lang muna for today's video since medyo mapupuno na yung memory natin. O, diba? Ganun lang kabilis mapuno yung storage nitong phone na to. Kaya medyo maikli lang yung vlog natin today and hindi ko kayo na-i-update sa iba pang isda natin. Sa next episode ko na lang kayo i-update sa mga kois natin, sa flower horn at iba pang isda dito sa Javier Backyard. So, yun lang. See you on my next vlog. Happy fish keeping!